Ngayon po, ang ating pong katisismo ay sino nga ba si Maria? Tayo po ay nagdarasal ng Santo Rosario o nagdidibusyon ng Santo Rosario hindi lamang po sa month of October. Sino po dito ang nakatapos ng isang buwan ng pagdarasal ng Santo Rosario? Yun, very good. Tayo po ay nagro-rosaryo sa buwan ng ah, buwan ng Oktubre. Pero po, mas mainam po kung tuloy-tuloy ang ating pagro-rosaryo hindi lang sa month of rosary, kundi araw-araw tayo ay magro-rosary. Tanong po, sino nga ba po si Maria? Simple lang naman ang kasagutan tungkol sa tanong na iyan. Si Maria ay isang dalagang babae na ikakasal sa isang lalaki na si Jose. Si Maria ay isang babae na makadiyos, madasalin at masunurin. Ito lamang ang simpleng katangian ni Maria. Ngunit nagbago ang lahat ng ito nang siya ay puspusin ng Diyos, Espiritu Santo. Si Maria ay ina ng Panginoong Jesus. Marami po dito ang hindi naniniwala sa ibang reliyon na si Maria ay hindi raw ina ni Jesus. So, sa akin, sa kabunal na kasulatan, nakasaad doon na si Maria ay ina ni Jesus. Katunayan, ito po yung tatlong ipinagdiriwang natin. Ang Immaculate, ang kanyang paglilihi ng kalinis-linisan, December 8, at ang December 25, ang kanyang pagsilang kay Jesus, at ang January 1, ang pagiging ina niya kay Jesus. Si Maria ay ina ng Panginoong Jesus, siya ang naglihi at nagpalaki kay Jesus. Maaring sinasabi ng iba na bakit nagkakaroon ng ina ang Diyos kung siya ay talagang Diyos. Simple lang, sapagkat ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao at si Maria ang kanyang ina. O, ang Diyos ay Espiritu, hindi natin siya nakikita. So, kinakailangan natin siyang makita, kinakailangan natin madama ang Diyos, kaya nagkaroon siya ng nagkatawang tao siya. Kaya kailangan magkaroon siya ng laman, ng flesh, kaya siya pinaglihi ni Santa Maria. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao na si Maria ang kanyang ina, si Maria ay Theotokos. Sa simpleng sabi niya, ang ina ng Diyos. Maalaala natin na siya ay dumalaw sa kanyang pinsan na si Santa Elizabeth. Nagsasasayaw ang kanyang bata sa sinapupunan at napaawit siya sa kagalakan at nasambit ang mga katagang ina ng aking Panginoon. Sabi nga ni Santa Elizabeth, sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? So, mababasa natin ito sa Lucas chapter 1 verse 43. Kilala ni Elizabeth na si Maria ay ina ng kanyang Panginoon. Kinilala ng Ama si Maria bago pa lamang siya ipanganak at si Maria ay pinanganak ng walang bahid ng kasalanang mana. Noon pa lang ay priniserba na siya ng Ama upang magdala sa ating Panginoong Jesus. Hindi lamang siya ina ni Jesus, siya ay barrier ng ating Panginoong Jesucristo. Si Maria para sa ating mga mananampalataya, ang siya mabisang tulay upang mas malapit sa ating Panginoong Jesus. At si Maria bilang tagapamagitan, tulad ng kanyang pagiging tagapamagitan sa kapistahan sa Kana. Di ba kung inyo pong maalala o narinig na hindi pa panahon na Jesus gumawa ng himala, ngunit naubusan ng alak yung tagapagdiwang at si Maria nagtulong kay Jesus na gawin niya ang lahat. Kung inyo pong nabasa, sinabi ni Jesus, hindi ko pa oras. So, ibig
sabihin, kahit man hindi pa niya oras magpakita ng himala, sinunod niya si Maria sapagkat siya ay ina niya. Sinunod pa rin niya ang kanyang ina. Bilang ina ni Jesus, si Maria ay nag-utos. Ganon din po sa ating buhay pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang pag ating pagrurusaryo, siya ay nag-uutos sa atin upang lumapit o mas malapit tayo kay Jesus. Si Maria nawa ay tularan natin bilang isang masunurin at mapagkumbabang tao, naway magawa natin ang kanyang pagiging tapat at ang kanyang lakas ng pananampalataya sa Panginoon. Si Maria ay tulay kay Kristo. So kung hindi po si Maria natin kikilalanin, ay hindi po tayo kikilalanin ni Kristo. Ay, siya lang po ang ating tulay para makalapit tayo kay Kristo. Bakit ang mga Katoliko ay nagdarasal ng Santo Rosario? Ito po yung mga tanong ng ibang sikta, paulit-ulit. Marami sa ating nagsasabi, bakit daw tayo nagro-rosaryo? Bawal raw ang paulit-ulit na dasal. Nagkakasala raw tayo, kaya pag ito na ang tanong, tumatahimik na lang tayo. Sabay basahan tayo ng Bible. Nakasulat, Matthew chapter 6, verse 7, nagsasabi na huwag magsabi ng dasal ng paulit-ulit, tulad ng mga pagano, na sa tingin na sila ay naririnig dahil sa kanilang maraming salita. Kung ating susuriin ang talatang ito, ang mga Katolikong may mababaw na pananampalataya ay maaaring maniwala agad sa kamaliang binabato sa atin ng ibang sikta. Dahil ang paraan ng ating pagdarasal ng Santo Rosario ay paulit-ulit nga naman. Paano nga ba natin ito masasagot? Maliwanag at simple. Ang sagot ay nasa talata mismo. Nasusulat na huwag magsabi ng dasal ng paulit-ulit tulad ng mga pagano na sa tingin na sila ay naririnig dahil sa kanilang maraming salita. Hanapin ang salitang pagano. Ang pinagbabawal nito ay ang pagdarasal ng paulit-ulit gaya ng mga pagano. Ang mga Katoliko ay hindi mga pagano. Hindi tayo papayag na tayo ay matawag ng mga pagano dahil sa simpleng dahilan. Dahil tayo mga Katoliko ay naniniwala kay Kristo na ating Panginoon, ang mga pagano ay mga grupo ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. O kung naniniwala man sila ay sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. Ang pagdarasal po ng Santo Rosario, ito po ay nagpapahiwatig na tayo na pinapaalala sa atin na ang bis na ito ay ito yung pinagdaanan o buhay ni Kristo na pinagdaanan nila ni Maria. Pinagdaanan ni Maria at ni Jesus nung sila ay narito pa sa lupa. Ito rin ang ating pinagdadaanan. Minsan nalulungkot tayo, nangangapit tayo, natutuwa tayo. Kaya sa pagdarasal natin ng Santo Rosario, tayo ay nakikibahagi sa pinagdaanan ni Maria at ni Kristo nung sila ay narito pa sa lupa. Ano-ano nga ba ang mga dasal na inuulit-ulit natin sa pagdarasal ng Santo Rosario? Ang Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, ang Ama namin ay ang panalangin na itinuro mismo ni Kristo sa atin. Mababasa natin ito sa Mateo chapter 6, verse 9 to 13. Sa makatuwid, walang bahid na ito'y panalangin para sa ating Diyos. Itinuro mismo ni Kristo sa kanyang mga labat ang pagdarasal ng Ama namin. Hindi ito panalangin ng mga pagano. Ang Aba Ginoong Maria naman ay pagpupuri kay Maria bilang ina ng ating Panginoon, Jesucristo. Ito ay matatagpuan sa banal na kasulatan at hindi lang basta inimbento ng simbahan. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Mababasa natin ito sa Lucas chapter 1, verse 28. Diba, sinasabi natin, Hail Mary, full of grace, puno ng biyaya. No? Sabi nga natin,
natin doon sa Baginong Maria, puno ka ng grasya. Ibig sabihin, puno siya ng grasya. Full of mercy. Siya ay puno. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Walang bahid kasalanan. So, kaya ang dasal ng Aba Maria ay hindi ito pagsamba sa Kanya, ngunit ito ay pagrespeto at paggalang sa Kanya bilang ina ng ating Panginoon. At ang sabi nga, cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Lucas chapter 1, verse 42. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? Lucas chapter 1, verse 43. At sa nakulat ni Santiago, sinabi niya, Therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The fervent prayer of a righteous person is very powerful. Mababasa natin ito sa James o Santiago, chapter 5, verse 16. Kaya kung iisa-isahin natin ang Baginong Maria, ito ay hango sa Biblia. Hindi ito gawa-gawa lamang ng simbahan. Sa makatuwid, hindi ito panalangin ng mga pagano. Gayon din ang luwalhati, na kung saan niluluwalhati at pinupuri natin ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo magpakailanman. Tayong mga Katoliko ay naniniwala sa Holy Trinity. Kasi sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humayo kayo at binyagan ninyo ang lahat ng bansa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Maliwanag na itinuro ng Panginoon na ng Diyos Ama, binyagan tayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. So, Holy Trinitarian po tayo. Hindi po tayo, isa lang ang Diyos natin, ngunit tatlong persona. Nagkatawang tao siya bilang anak, at ang Espiritu Santo ang siyang sumasalahat. Kaya walang taong makapagsasabi ng mga panalangin ng Santo Rosario ay pang-pagano. Ang tanong, sino sa Biblia ang nananalangin ng paulit-ulit? Mayroon po ba? Tingnan po natin sa Mateo chapter 26, verse 39 to 44. Na kung saan si Jesus mismo ay 3 beses na nagdasal ng paulit-ulit na magkasaparihan ng Ama, at ang Salmo 136 naman ay kung saan ang Diyos ay pinapurihan ng napakaraming beses. Tingnan din ang Revelation chapter 4, verse 8, na kung saan ang 4 na buhay na nilikha, 4 living creatures, ay nagpuri sa Diyos araw at gabi. So sila ay nagpupuri o nagpaulit-ulit ng dasal. Maumatwa tayo na katulad ng iba din ay makasalanan, nakagagawa, ilang beses tayo nakakasala sa isang araw. Bakit piwisyonin ang paulit-ulit na dasal? Hindi ba? Tayo ay, mismong si Kristo ay binigyan tayo ng halimbawa na siya mismo ay paulit-ulit na nagdarasal sa Ama. 4 na buhay na nilikha for living creatures ay nagpuri din sa Diyos araw at gabi. So, ibig sabihin, paulit-ulit din silang nagdarasal. Ang sabi nila, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Kaya kung literal at hindi titingnan ang salitang tulad ng mga pagano sa Mateo chapter 6, verse 7, ang mga 4 na buhay na nilikha, ang mga nagpuri sa Diyos sa angkas ng Salmo. At si Jesus mismo ay nagkasala din ng paulit-ulit na panalangin na nakaat dito, ngunit alam naman natin na hindi siya nagkasala. Si Jesus at hindi siya magkakamali ng magdasal sa Ama kahit ito'y paulit-ulit pa. Dahil nga ang kasamaan ng natin ay paulit-ulit na dasal,
ay para lamang sa mga paganong hindi naniniwala sa Diyos at walang pananalig sa Diyos. Nawa po ay naunawaan po natin ito at kung may magtanong man sa atin ng galing sa ibang sikta tungkol dito, mayroon na tayong may sasagot para sa kapupuri ng Panginoon. Sana po natin si Maria ay ina ng ni Jesus ay isa sa ilang kababaihan na nabanggit sa banal na kasulatan at tanging ang buhay at paglilingkod niya ay nakapropiseya na ng halos ilang siglo bago pa siya ipanganak. Si Maria, nawa ay tularan natin bilang isang masunuri at mapagkumbaba at madasalin. Ito lamang po at magandang hapon po sa ating lahat. Sana mayroon po tayong maisasagot sa ibang nanunuligsa sa atin. At nawa ang Santo Rosario ay magdebosyon po tayo. Pagkato po ay ng ating buhay, Maria de Cristo, nakikihagi tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Salamat po at magandang hapon.